Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa Kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy, magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na aking Panginoon Hesus Kristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pong mga bisita, mga hindi po taga dito sa barangay, no, na kung saan sa Kupurin ang Divisoria, maligayang pagdating po. Sana po mas maramdaman natin dahil hindi ko alam kung nakadalaw na ba dito, nakadaan na ba dito ang imahe ng Nazareno, no, yung ginagamit natin sa kapistahan ng traslasyon, although minsan may mga grupo-grupo na nagbibitbit, nagpapasanan dito sa lugar na ito, no? Pero tama ba? First time na ang imahe ng Quiapo ay dumaan at dumalaw dito sa inyong lugar. Yan. So sana po sa kanyang pagdalaw ay talagang mas maramdaman ninyo ang presensya, ang pagpapala, no, ng mapaghimalang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa mensahe na ibinigay sa atin, o dapat natin mapagnilayan sa araw na ito, o sa gabing ito ng ating pagdiriwang, kung saan naririto ang imahe ng Nazareno, nawa mas maunawaan natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ano yan, pinagmamasdan ko yung paligid, no? Sa umaga o tanghali hapon, halos siksikan dito. Halos nagkakabungguan yung mga tricycle, yung mga mamamasan, hindi ng Nazareno, mamamasan ng mga prutas, ng kung ano-ano pinapasan para lang mailako o madala, madeliver. So ngayon, parang napakaluwag ng ating lugar. Ano ba? Niluwagan ba ito ng Nazareno o paano kaya? Kasi naparito ang Nazareno. Sana makita natin yung ganitong aspeto, no? Naparito ang Nazareno, o pwede naman doon sa kabila, no? Doon, hindi pa yata nakakapunta doon. Sakop na yun ng Binondo Church, no? Pwede naman doon, pero dito no? Dito niya iili, o dito iniadya, no, na mamalagi para iparamdam o para iparinig sa mga tao na naririto ang Diyos. Na kahit kailan, hindi madamot at hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya kung tutusin, sabi po sa Ebanghelyo, doon sa Pariseyo na nag-imbita sa kanya, ang sabi niya, kung maghahanda ka, ang imbitahan mo ay yung mga hindi makakaganti sa iyo. Hindi sinasabing huwag tayong mag-celebrate, no? Kung birthday mo o anibersaryo ninyo, hindi sinasabing huwag kang maghanda. Pero kailangan malinaw, bakit ka magpapakain? Bakit ka magkakaroon ng piging o salo-salo? At yung tanong ay, sino ang iniimbita? Ibig sabihin, ano yung purpose o yung dahilan mo? Bakit ka magtatawag ng salo-salo? Kasi sabi dito, no, sa umpisang bahagi, sabi, kung iimbitahan mo
yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, o mayayamang kapitbahay, siguro inaasahan mo na kapag sila nagkaroon din ng salo-salo, iimbitahan ka rin. Sino na ba dito ang hindi naimbitahan? Pero inimbita nyo nung birthday nyo. Pero nung nag-birthday, hindi ka inimbitahan. Yun ang sabi ni Jesus eh. Pero kaya nga sabi niya, kung maghahanda ka, yung mga hindi makakaganti. Kasi nandoon yung sincerity, yung totoo na napapakain ka kasi gusto mong magpakain. Hindi dahil iimbitahan ka din nila. Hindi dahil makakagagantihan ka din nila pagdating ng araw. Kundi magpapakain ka kasi gusto mong magpakain. Magpapakain ka kasi gusto mong magbahagi ng grasya. Kasi masarap sa pakiramdam yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kahit na mag-thank you o hindi, yung mga binigyan o pinakain, okay lang. Kasi malinaw sa iyo na gusto mo lang kasing magbigay. Malinaw ba yan? Ganyan kasi yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni San Pablo sa unang pagbasa, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi mo matatarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya nandito, nagsasaboy ng grasya ang Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kahit hindi nga tayo deserving na tumanggap ng biyaya, sa dami ng biyaya ng Diyos, sa dami ng kayamanan ng Diyos, gusto niyang magsaboy. Yun nga lang, depende kung tinatanggap ba natin yung biyaya. Baka po pwedeng yung mga biyayang inaabot na ng Diyos, inuhulog na ngayon ng Diyos, wala na, ano rin na sa ilog kasi hindi tinanggap. Maraming imbitasyon, maraming paanyaya, no, darating ang Nazareno, pero wala lang. Kawalan ba ng Diyos? Hindi kawalan ng Diyos. Kung hindi siya tanggapin o hindi siya pakinggan. Kawalan ng mga ayaw tumanggap. Yeah, aanurin lang yung grasya, aanurin, bibigay na lang sa iba. Baka sa iba. Pero alam ng Diyos, kung sa sinasabi ni Kristo, alam ng Diyos na sa ating lahat na naririto, wala naman tayong maigaganti sa kabutihan ng Diyos. Wala tayong maibabalik sa Kanya. Pero dahil napakabuti nga ng Diyos, gusto kang bigyan. Kaya nga inanyayahan kayo, kaya kayo naririto. Kasi gusto lang niya ibahagi sa inyo. Aanin ba ng Diyos yun? Kanya lang ba yun? Hindi eh. Kaya nagkaroon ng karunungan ng kayamanan para ipamigay, para ibahagi, lalo tigit no, sa atin o sa lahat ng mga nangangailangan nito. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Totoo yan. May ibalik ka man o hindi, o wala. May iganti ka man o wala. Hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga ay nabigyan ka. Mag-thank you ka man o hindi, okay lang. Ang mahalaga doon sa Diyos, binigyan ka. Pero sana ma-realize natin yun. No? Mamulat tayo na kaya kung ano man ang meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. So sino tayo para magdamot? Sino tayo para pag nagbigay tayo, aasa tayo ng kapalit, aasa tayo nagagantihan din. Hindi tayo, hindi ang katabi mo, hindi yung magbabalik ng grasya, kundi mismo ang Diyos ang magbabalik ng grasya. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na po na yung extent ng pagbibigay mo. Pag yung may nangangailangan ng tulong, tapos tutulungan mo, yung pakiramdam mo na walang-wala ka na eh. No, walang-wala ka na, o kaya naman, ito na yung huli. Pero mayroong nangailangan ng tulong,
Hindi ka nagdamot? Di ba na-surprise ka pa? Nakala mo maubusan ka, kala mo mawawalan ka na, pero hanggang ngayon, mas siksik, liglig at umaapaw pa yung biyaya na natatamo mo o natatanggap mo. Dahil yon sa Diyos. Yan ang ginagawa lagi ng Poong Jesus Nazareno. Na hindi yan mapipirmi. Lalakad ng lalakad yan para magsaboy ng grasya. So bakit? Dumaan naman dito, bakit hindi kami sinuwerte? Bakit hindi kami guminhawa? Tinanggap mo ba? Yun yung tanong. Pero ang malinaw, nagsasaboy ng grasya ang Diyos. Hindi yun masasayang at hindi niya pangihinayangan yun. Kahit kailan. Hindi pangihinayangan ng Diyos na ibigay ang kung anumang mayroon siya. Kaya di ba sabi, no? Kaisa-isang anak, bugtong na anak, ibinigay pa para sa atin. Yun na. Talagang kailangan natin tingin din, no, yung grasya ng Diyos na maunawaan talaga natin ito at makita natin ito. Kung gaano kalaki yung nawawala sa atin kapag hindi natin pinakikinggan, hindi natin tinatanggap ang ibinibigay ng Poong Jesus Nazareno. Amen?